muli ang ating po mga Bible sa awit Psalms chapter 116 verses 1 to 19. Awit 116 verses 1 to 19. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Okay, sa likang pagbasa po, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 19. Verse 1, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. To kayo po. Because He hath inclined His ears unto me, therefore I call upon Him. The sorrows of death compass me, and the pains of hell that hold upon me. I found trouble and sorrow. Verse 4. Then called I upon the name of the Lord, O Lord, I beseech thee, hear my soul. Gracious is the Lord and righteous, yet our God is merciful. Verse 6. The Lord preserveth the sinful, and has brought the broken unto me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Verse 8. For thou hast delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. Verse 10. I believe therefore I have spoken, and was written. I said in my haste, all men are liars. Verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Verse 14. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. 16. O Lord, truly I am thy servant, and the son of thine handmaid, for thou hast my heart. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Verse 18. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Verse 19, all together ready, read. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Tayo po lahat ay umuko, pumigit, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at katapatan sa amin, na patuloy mo po kami ginagabayan, iniingatan. Ama, maraming salamat na mga kapatiran sa kabila na mayroon pong masamang panahon. Sila po ay nandirito pa rin sa inyong bahay sambahan, sumasamba, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dalangin ko po aming Diyos na masamang panahon ito at hindi makahadlang sa aming pong paglilingkod. Dalangin ko po aming Diyos kung ganoon ng pong bagyo. Nawa, ingatan mo po ang bawat isa. Umaasa po kami nananampalataya na nandun po palagi ang inyong paggabay, pagtulong, pag-iingat sa buhay ng mga mananampalataya. Sa umagang ito, kami po ay sama-sama na nagmamakaawa at nagsusumamo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Ihanda mo po, Ama, ang aming pong puso't isipan. Pakalinisin mo po ito. At nawa po, Panginoon, kung meron po kayo nakikita anumang kasamaan, karumihan, kasalanan sa aming pong puso't isipan, dalangin ko po na ito inyo pong alisin at maghari sa aming puso ang inyong dakilang pag-ibig. Puspusin mo po kami, banal na Espiritu. Dalangin ko po aming Diyos na ang bawat salitang lalabas sa aking bibig ay magmumula po sa inyo. At dalangin ko po aming Diyos na sa bansang ito, patuloy mo po igawan ng kapayapaan, ganoon din po sa bansang Israel. Kawaan mo po kahabagan ang Israel. Na ito po ay pagkalooban mo po ng kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Muli, aming Diyos, maraming salamat po sa buhay na inyo pong kaloob sa amin, sa mga biyaya na patuloy namin tinatamasa. At nawa po, Panginoon, ito po yung patuloy na magtulak sa amin upang patuloy ka namin paglingkuran hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Nawa, maglingkod kami ng may katapatan at buong puso. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mga po.
Mga kapatid, mga minamahal, bago po ako simula, ako po ay magbibigay muna ng isang paalala sa ating lahat. Ang sabi po ng Colossians 3:13, ano po, puntahan po muna natin ang Colossians 3:13. So sabi po ng Bible, at ito po ang turo din ng ating pong Panginoong Hesus, na talagang sinasabi po sa Colossians 3:13. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarreled against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay mga Kristyano. Tayo po ay mga magkakapatid sa Panginoon. Kaya tayo po ay hindi po tayo perfect. Tayo po lahat ay nagkakamali, nagkakasala. Pero ang aking pong dalangin, ang aking pong hiling po sa inyo, bilang tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, ay maghari ang pag-ibig ng Diyos ni Kristo sa ating puso. Nang aking pong hiling sa inyo mga kapatid, mga minamahal, maging handa po tayo sa pakikipagkasundo na sana willing tayo makipagkasundo, makipag-ayos at tayo ay magpatawaran sa isa't isa. Huwag paghariin sa puso ang galit, mga kapatid. So ito po ang aking pong hiling sa inyo bilang tayo po ay mga magkakapatid sa Panginoon, na tayo ay maging handa at maging bukas sa pakikipagkasundo, pagkakaisa. Amen po ba? So tayo po lahat ay nagkakamali. So ano man ang problema, dalangin ko po na ito ay pag-usapan. Okay po ba? So tayo po ay pinatawad ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito din po ang nais ng Diyos sa atin, na tayo ay magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. So yun po mga kapatid. At balikan po natin ang awit 116 verse 12. So sinasabi po dito ng writer ng awit na ito, marami pong Bible scholar na nagsasabi na ang writer ng 116, chapter 116, ay si King David. Yun po ay based sa kanilang pag-aaral, na ang writer po nito ay si King David. So sabi po dito sa verse 12, what shall I render unto the Lord? Ito po ang title ng mensahe this morning. What shall I render unto the Lord? At sabi nga po dito, for all His benefits toward me. So ang ating pong Diyos, mga kapatid, mga minamahal, tulad ng binanggit sa mga talata, na talagang gracious, mapagbiyaya ang ating pong Diyos. Di po ba? Na talagang siya po ay mapagbiyaya. Nasabi po dito sa verse 5, gracious is the Lord and righteous, yet our God is merciful. Marami na tayo pong biyaya na natanggap sa Diyos, kay Kristo. Hindi na po natin mabilang. At isa sa mga pinakamagandang biyaya na ating tinanggap ay yung ating kaligtasan. Say amen kung mga ligtas. Yes. Say amen kung palangit. Yes. So mga kapatid, ito po ang pinakamagandang biyaya na ating tinanggap. Yung kaligtasan, katiyakan ng langit, buhay na walang hanggan. At napakarami pang biyaya na ating tinatanggap. At hindi na natin kaya pang bilangin. So sabi po ng awit 27, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa awit 27, verse 1. The Lord is my... Psalms 24, verse 1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So ito po ang mundo, ito po ay pag-aari ng Diyos. Ang mundong ito ay ipinagkatiwala sa atin, lahat ng mga nandito. So talagang yan po ay biyaya. Dumating tayo sa mundong ito, wala po tayong dala. Kaya talagang napakarami na ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Hindi na natin kaya pang bilangin. Ang sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. Wala din tayo madadala, dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Pero tingnan nyo ang inyong mga sarili. Diba? Tingnan ninyo ang inyong mga sarili ngayon, kayo mga sapatos, kayo mga bagong ligo. At
Maaaring ang iba sa inyo ay hindi pa kumain, pero I believe na kayo ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, na kayo ay laging nabubusog bawat araw. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ang ating ibabalik? Ano ang ating igaganti sa Panginoon? So mga kapatid, sana lahat ng Kristyano, sana lahat ng mga anak ng Diyos ay nag-iisip kung ano ang kanyang ibabalik doon sa mga biyayang natanggap. Amen po ba? Sana lang na talagang lahat ng Kristyano ay nagnanais na magantihan yung mga kabutihan, mga biyaya ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, kayo na po ang magtanong sa inyong sarili, ano ang inyong igaganti sa Panginoon, doon sa kaligtasan na ibinigay sa atin, doon sa buhay na walang hanggan, doon sa katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan. Ano ang ating igaganti sa pag-iingat ng Diyos sa atin sa bawat araw? Ano yung ating igaganti? Sa ganang akin, mas pipiliin ko na talagang sumunod na lamang sa lahat ng mga utos ng ating Diyos. Yon ang pinakamaganda na may gaganti ko sa ating Diyos sa lahat ng mga biyaya na kanyang kaloob. Amen po ba? Kaysa naman, di ba, ang tao ay marunong tumanaw ng utang na loob. Ang tao ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kapag siya ginawa ng kabutihan ng kanyang kapwa, talagang siya ay natanaw ng utang na loob at nagsasabi sa kanyang sarili, balang araw, ako naman ang gaganti sa iyo. Balang araw, ako naman ang tutulong sa iyo. Sana ganun din po tayo sa ating Diyos, na sana isipin din natin paano natin magagantihan. Maaaring hindi talaga natin kayang gantihan, pero bilang ganti o bilang pasasalamat, sana ang ating ipakita sa Diyos ay piliin natin na lagi tayong sumunod sa kanyang mga utos. Sabi nga po ng Bible, it is better to obey. It is better to obey than sacrifice. At sinabi po ng mga alagad, we ought to obey rather than men. We ought to obey God rather than men. Masusunod ako sa Diyos kaysa sa mga tao. So dito po sa mga tanong na ito, sa tanong na ito, kung si King David man ang writer po nito, sabi po dito, what shall I render unto the Lord? Alam mo po, ang nakita ko po doon sa tanong na ito, doon sa writer na ito, doon kay Haring David, ang nakita ko po dito yung kanyang puso, his heart, the heart of King David. So, ang puso po ni Haring David, mapapansin po natin dito, sa verse 17 ng awit 116 verse 17, tingnan po natin, ang kanyang puso po, mga kapatid, mga minamahal, ay puso mapagpasalamat. Yun po ang mayroong puso si Haring David, ay appreciative heart. Yun ang kanyang puso, ang magpasalamat talaga sa Diyos. Kaya sabi po ng verse 17 ng 116, verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. At doon nga po sa verse 12, nag-iisip si Haring David, ano ang aking igaganti? So, ang gusto niya ay talaga makapagpasalamat sa ating Diyos. So, sabi dito, thanksgiving and will call upon the name of the Lord. So, talaga una sa lahat ay sa Diyos siya nagpapasalamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal sa ating pong buhay, ay unahin natin pasalamatan ay ang ating Diyos. Sana'y nagagawa natin pasalamatan ang ating Diyos sa bawat araw. Kung nagagawa natin magpasalamat sa mga tao, una sa lahat ay ang ating Diyos. At kung tayo man ay pinasalamatan ng ating kapwa-tao dahil nakatulong ka sa Kanya, kung ikaw ay nakatulong, pinasalamatan ka, sana sabihin mo sa sarili mo, thanks be to God. Ang pasasalamat ay sa Diyos. So, huwag natin i-credit sa atin. So, salamat sa Diyos. Ang papuri at ang pasasalamat ay sa Diyos. Amen po ba? So, mga kapatid, sana mayroon tayong pusong mapagpasalamat. Sana ang puso natin ay talagang laging nagpapasalamat. Na lagi ko pong sinasabi sa inyo, malaki man o maliit ang ating natanggap na blessings, na pagpapala, ay tayo ay matutong magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat
Lord, salamat ginising mo ako. Lord, salamat sa kapahingahan kagabi. Lord, salamat na ako'y iningatan mo. Alam niyo po, sa bawat araw, napakaraming trahedya ang nangyayari. Sa bawat araw, maraming namamatay. At doon po, meron po tayong mga kapatiran sa Tondo na ngayon ay nasunugan, walang bahay, walang matitirhan. Pero ganun pa man, kahit ang mga kapatirang ito'y nasunugan ng bahay, makikita ko pa rin sa kanilang buhay na sila po ay nagpapasalamat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this morning, ang nais ng Diyos sa atin ay lagi tayong magpasalamat sa Kanya. And everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Na tayo po magpasalamat sapagkat tunay, napakarami na ng biyaya, hindi na natin kaya pang bilangin. Amen po ba? So, simula nung tayo isilang sa mundong ito, hindi na po natin kaya pang bilangin. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Kings chapter 8 verse 66. 1 Kings chapter 8 verse 66. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po dito, on the 8th day he sent the people away, and they blessed the king and went unto their tents joyful and glad of heart for all the goodness that the Lord had done for David his servant and for Israel his people. So kapag ang puso natin ay laging mapagpasalamat, lagi tayong magagawa natin na laging maging masaya. Joyful, glad. Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating puso. Dapat na naghahari dito kagalakan. Dapat talaga ang puso natin ay laging mapagpasalamat sa Diyos upang lagi tayo maging masaya sa bawat araw ng ating pong buhay. Na kahit meron tayong kalungkutan, maging masaya tayo. Amen? Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pagsubok. Kaya dapat ang puso, ihanda natin ang ating puso na itong pusong ito ay maging pusong mapagpasalamat, appreciative heart. Amen? So mga anak, kayo magpasalamat. Mayroon kayong mga magulang na sinasaway kayo kapag kayo ay nagkakamali. Amen po ba? Kayo ay magpasalamat kapag mali ang ginawa at kayo pinagsabihan at kayo ay pinagalitan. Hindi yung kapag kayo pinagalitan, mga anak, kayo pa rin ang galit. Di ba? Kayo pa yung magtatampo at kayo pa yung may lakas na loob na maglayas. So kung kayo ay napagalitan, tanggapin at mag-sorry. Yun po ang maganda. Amen? So kung tayo ay napagsabihan, napagalitan dahil meron tayong mali, tanggapin at mag-sorry at sabihin natin, salamat. Amen po ba? Hindi yung puot ang itinatanim, galit ang itinatanim. Diba? So, minsan pala, ang tao, kahit hindi pala kumuha ng course na agriculture, marunong din pala mag-agriculture. Diba? Marunong din pala magtanim. Kaya lang, asama naman ang itinatanim. Sama ng loob, puot, galit, diba? Inggit. Kaya pala, kahit ang tao, hindi na kumuha ng course of agriculture. Okay? So mga kapatid, sana ang ating tanim sa puso ay pagpapasalamat. Amen po ba? Pangalawa, ang makikita po natin dito sa puso po ni Haring David, sabi nga po ng verse 1 ng Psalms 116, verse 1, I love the Lord. Diba? So yung puso po ni Haring David dito ay puso na mapagmahal, affectionate heart. So sabi po ng verse 1, Psalms 116, verse 1, tingnan nyo po, napakaganda na sinabi ni Haring David, I love the Lord. So unang-una na minahal ni Haring David ay ang Panginoon, ang Diyos. Kaya talagang nasabi niya dito, I love the Lord. Wala nang end. Meron bang end? I love the Lord and Bathsheba, wala, di ba? Kundi talagang I love the Lord. So yun lamang po ang sinabi po dito ni Haring David, na talagang puso niya ay pusong mapagmahal sa Diyos, pusong mapagmahal sa Panginoon. At this morning, ang puso ba natin mapagmahal sa Diyos? This morning, ang puso ba natin talagang mapagmahal sa Panginoon? So, sana ang puso natin ay talagang naghahari sa puso ay pag-ibig,
Napakahalaga na maghari talaga sa puso ay pag-ibig. Kaya this morning, suriin ninyo ang inyong mga puso. I pray na talagang walang anumang karumihan, kasamaan, kasalanan sa inyong mga puso. Sana mga kapatid, ang ating puso ay talagang pusong mapagmahal. Una sa lahat ay sa Diyos. At kaya nga, sabi doon sa Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Verse 39, ano sabi ng verse 39? Na Matthew 22, verse 39. Ang sabi po ng verse 39, mga kapatid, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Thou shalt love thy neighbor as thyself. So mga kapatid, dapat ang naghahari sa ating puso ay pag-ibig, hindi galit, hindi inggit. So mga kapatid, kaya kung pag-ibig ang naghahari dito, magagawa mong magpatawad at magiging masaya ka sa bawat araw ng iyong buhay. So bilang mga Kristiyano, pangit naman makita talaga sa ating buhay na lagi tayong nakasimangot, na lagi meron tayong kinagagalitan, meron tayong kinapuputan. Pangit po yun. Naging Kristiyano pa tayo. Diba? So kung talagang tinanggap natin si Kristo sa ating puso, mga kapatid, mga minamahal, dapat ganun din tayo mamuhay katulad ng ating Panginoong Jesus. Yan ang sinasabi ng Bible, na kung paano si Kristo ay namuhay, ay ganun din dapat tayo mamuhay. We ought to live with Him. Amen po ba? So si Kristo, talagang tayo po ay minahal ni Kristo. Tayo ang minahal ni Kristo, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Hindi ang mga bagay sa mundong ito. Hindi yung mga magagandang tanawin sa mundong ito. Tayo, kung bakit siya bumaba dito sa lupa, ang sabi ng Bible, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Salamat sa biyaya ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tupusin sa lahat ng ating mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, kung naghahari talaga sa atin ang pag-ibig, so magagawa natin mahalin ang ating kapwa. Diba? Dapat ang isang anak ay mapagmahal sa kanyang mga magulang. Ang isang anak na tunay na nagmamahal sa magulang ay sumusunod. Obey first, no complain. At kung tayong mga anak ng Diyos, ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay sumusunod. Obey first, no complain. No complain. Ang nangyayari sa ating panahon, complain muna bago sumunod. Diba? So yun ang nangyayari, ang daming reklamo bago sumunod. At reklamo na nga ng reklamo hanggang sa wala ng pagsunod. Yun ang nangyayari. So kung tunay nating mahal ang Diyos, tayo ay sumunod at huwag tayong magreklamo. Kung mahal natin ang ating magulang, tayo po ay talagang sumunod sa kanila kapag tayo ay inuutusan, huwag magreklamo. And then, sana sa mga mag-asawa, diba? Sana ang asawa, ang husband, isang loving husband, diba? Kuya? Amen. Amen. Kuya Ben? Kuya Luis? Amen po ba? So sana, Jason, diba? Amen ba? Sana ang mga tatay, ang mga asawang lalaking ito ay talagang isang mapagmahal na asawa at isang mapagmahal na ama. Amen po ba? So dapat talagang, para magawa natin yan, ay maghari dapat sa atin ang pag-ibig. So lahat tayo ay may pagkukulang, lahat tayo ay nagkakamali. So ito ang nais ng Diyos sa atin. At ang mga asawang babae, di ba? Wala ang Mr. Mo, si brother Aki. Di ba? Nasaan ba yan? Di ba? So, Sister Ruby, Sister Josie, Sister Susan, Sister Kim. Di ba? Kayo ba yung mga loving wife? Sister Ruth. Di ba? So, kayo ba yung mga loving wife? Sister Sigrid. Di ba? Sister Lenny. Ang dami ng mga nanay dito na dumarami na yung mga baby dito. Purihin po ang Panginoon na kayo po ay nandyan, mga nanay.
Diba? So kailangan makita din talaga sa nanay ay isang mapagmahal na asawa at isang mapagmahal na ina. So mga kapatid, mga minamahal, ang puso ay dapat maging mapagmahal. Ang puso po natin. Ako po ay nagmamahal din naman. Kaso wala pa rin hanggang ngayon. Diba? Wala pa rin hanggang ngayon. Naghihintay ako ng kasagutan. Okay, hindi pa naman ako nagtatanong. Naghihintay lang ng kasagutan. Okay? Okay mga kapatid, mga minamahal. Yan po ang sinasabi po dito sa Psalms 116 verse 1, I love the Lord. Na talagang si Haring David, kahit siya'y maraming kayamanan, meron siyang mansyon, pero ang kanyang minahal ay ang Diyos. So, I love the Lord. So, una talaga sa buhay natin, dapat una nating mahalin ay ang Diyos ng buong puso. So, yun po mga kapatid. And then, pangatlo, na puso po na makikita natin dito sa puso ni Haring David, absolute heart. Absolute heart. Ang sabi po ng verse 14. Verse 14 and 18. Tinan po natin Psalms 116 verse 14. Ang sabi po dito, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Now in the presence of all His people. And then verse 18. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. So absolute. Ang puso ni Haring David, isang tapat na puso, isang tunay na puso, totoong puso, na talaga kung ano man ang kanyang pinangako sa Panginoon ay kanyang tutuparin. Tutuparin po ni Haring David. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ang puso natin maging totoo. Sana ang puso natin maging malinis. Sana kapag tayo po ay nagpe-pray katulad ni Haring David, at ito din po ang prayer ko, na isinasama ko talaga sa prayer ko, na talagang create in me a clean heart. Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart. Mga kapatid, mga minamahal, kailangan ipag-pray natin na ang puso natin ay maging malinis. Sa panahon natin, sa mundong ito, ang puso ng maraming tao, ang kanilang puso ay marumi, ang kanilang puso ay pinaghaharian ng kasalanan, ang kanilang puso ay nagiging ganit. So sana sa ating pong buhay, ipag-pray natin. Are you praying? Na talagang maging malinis ang inyong mga puso. So sana, kasi aminin po natin na talagang minsan ang ating puso ay nagiging marumi. Amen. Hindi lamang ang puso, kundi pati ang ating isip ay nagiging marumi. Bakit? Kasi ang dami nating nakikita. Meron tayong nakikita na siyang nagpaparumi sa ating puso at isipan. Meron tayong mga pinapanood. Diba? Meron tayong mga pinapanood sa YouTube na siyang nagpaparumi sa ating puso at isipan. Kaya sana, mga kapatid, mga minamahal, lagi natin ipag-pray, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Renew. So sana mga kapatid, mga minamahal, sapagkat gaganda ang buhay natin, magiging maayos, mapayapat, masagana, kung ang puso ay malinis. So ipag-pray na maging malinis mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay dito tumitingin. Ang Diyos ay dito tumitingin. Not on your ability. Kahit matalino ka, marami kang kakayanan, marami kang pwedeng gawin, magaling ka, ang Diyos ay dito pa rin siya titingin sa puso. Not on your achievements. Hindi doon sa mga nagawa mo. Hindi niya titingnan yan. Ang titingnan ng Diyos sa atin ay yung ating puso. Kasi kahit nagawa mo yan, maganda ang pagkakagawa mo sa isang bagay, at titingnan pa rin ng Diyos sa atin ay ang ating puso. Amen po ba? Not on your action. Kahit ikaw ay gumagawa ng mabuti sa kapwa mo, ang titingnan pa rin ng Diyos sa atin ay ang ating puso. Not on your action. Na kahit ikaw, linggo-linggo, nandito sa bahay-sambahan, hindi yan ang titingnan ng Diyos. Ang titingnan ng Diyos yung puso natin. Ginawa pa natin ang lahat ng mga bagay
ng bukal sa puso, ng galing sa puso. Yun ang titingnan. Ang sabi ng Ephesians chapter 6, verse 6. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 6, verse 6. Ang sabi po dito mga kapatid, buksan ang inyong pong Bible. Sana mga kapatid talagang lagi niyong dalangin yung pong Bible. Not with eye service. Kaya nga po kahit kayo magaling, pinuri kayo ng tao, uy, ang galing mo. Uy, ang galing mong umawit. As men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Amen. So yan po, kahit magaling ang ginawa mo, maganda ang ginawa mo, ang titingnan ng Diyos ay yung puso mo. Amen. Yun ang titingnan. Amen. Kaya sana ginagawa natin ang lahat ng ito from the heart. So mga kapatid, sabi pa ng Bible sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance. Huwag mo tingnan kung gaano siya katangkad. Huwag mo tingnan kung gaano siya kamacho, kung gaano siya kakisig. Diba? So yun po sa sinasabi dito ng Panginoon kay Prophet Samuel, or on the height of his stature. Huwag mo titingnan ang kanyang tangkad. And then sabi pa dito, because I have refused him, akin siyang tinanggihan, for the Lord seeth not as man seeth. So nakikita ng Panginoon yung hindi nakikita ng tao. For man looketh on the outward appearance, ang tao ay tumitingin sa panglabas na anyo. Ay, gwapo. Pwede na to. Ay, maganda. Pwede to. So, yan ang tao. Pero ang Panginoon, ang sabi po dito, but the Lord looketh on the heart. On the heart. So, yun po mga kapatid. Kaya sana, ang ating pong puso ay sana ay laging malinis. Amen. Nakakaya sa Panginoon. Kung makikita ng Panginoon na ang puso natin ay saksakan ng dumi. Diba? Na ang puso natin ay pinaghahalian pala ng kasalanan. Ang sabi ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear you. Kaya kapatid, dapat ang puso malinis. So sana ay pinagpe-pray nyo po na talagang ang puso natin, ninyo, ng bawat isa ay maging malinis. Katulad ni Haring David, ang prayer niya, create in me a clean heart. Create in me a clean heart. So ito din po ang prayer ko. Kasi tao lang po tayo, tao lang ako. Minsan, nagkakasala, natudumihan ng puso. Yun po yun. Kaya minsan, madalas, lagi kong prayer sa Panginoon, create in me a clean heart. So, 1 Kings chapter 8, tingnan po natin ang ating pong Bible, verse 61. Let your heart therefore be perfect with the Lord our God, to walk in His statutes and to keep His commandments as at this day. So, ipag-pray natin, ang puso ay maging malinis. Kasi kung ito talaga ay hindi magiging malinis, hindi magagawang magpatawad ng isang tao. Kung ang puso ito ay hindi magiging malinis, hindi ito magiging mapagmahal na puso. Diba? Hindi ito magiging mapagpasalamat na puso. Yun po yun. Kaya kailangan ipag-pray, create in me a clean heart. And sabi dito, let your heart therefore be perfect. Maging matuwid sa harapan ng Diyos. Maging pure, malinis. So mga kapatid, mga minamahal, yun ang nakita ko po dito sa sinabi ng writer na what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Na kanyang puso ay talagang appreciative heart, affectionate heart, and absolute heart. So pangalawa mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin ang Psalms 116, verse 2, 9, and 16. Ang sabi po ng Bible sa verse 2, because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. I will call upon Him as long as I live. Verse 9. Ang sabi pa rin po dito, I will walk before the Lord
in the land of the living. Na talaga nandoon ang pagnanais na siya ay mamuhay ng katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Verse 16. Sabi po dito, O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant, and the son of thine handmaid, thou hast loosed my bond. So mga kapatid, makikita po natin dito yung kanya pong pagpapakumbaba. So I am truly thy servant. Sinabi niya truly, ibig sabihin mga kapatid, nandoon na si Haring David ay talagang kahit siya hari, siya po ay sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Siya ay sumunod doon sa mga batas ng Diyos, doon sa mga utos ng Diyos, na siya ay kahit hari, siya po ay nagpasakop. Hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Kinilala niya si Kristo bilang King of Kings, Lord of Lords, na talagang siya ay hari, pero meron pa talagang pinakahari sa mga hari. So yun po mga kapatid, kaya sabi dyan, I am truly thy servant. So the humbleness or his humbleness, yung pagpapakumbaba ni Haring David. Di ba? So napakaganda mga kapatid, mga minamahal, na lagi natin ibababa ang ating sarili, huwag natin itataas. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesus, whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Ang nagmamataas, ang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa, mga kapatid, mga minamahal, ay itataas ng Diyos. Kaya mas piliin natin na tayo ay ibaba. At makikita sa atin ang pagpapakumbaba, ang pagiging humble, kung tayo ay talagang sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. So mga kapatid, sa school, kayo po ay magpakumbaba. Hindi porket napakaganda ng inyong course, ay para bagang napakataas mo na sa inyong mga teacher, sa inyong mga professor. Diba? Estudyante pa lang kayo, kaya talagang ibaba ninyo ang inyong sarili. Estudyante kayo, kung itataas ninyo ang inyong sarili at nagalit ang inyong professor, ibabagsakan yan. Diba? Ibabagsakan yan. Kapag nakakita sa'yo, talagang iyabang mo. Kahit ano pang galing mo. Kahit ano pang galing mo. Pero kung hindi nagmamataas na sa iyong professor or teacher, ibabagsakan yan. Amen. Kaya ganun din po sa Bible School, nagbabagsak din po doon. Kasi ang tinitingnan, attitude, ugali. Diba? Kahit magawa mo ang lahat ng mga pinapagawa mo ng professor, pero kung nakita naman sa iyo yung pagyayabang, pagmamataas, ibabagsak ka pa rin. Bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, napakaganda na makita sa atin ang ating Diyos na tayo po ay nagpapakumbaba. Ang sabi po ng Psalms 40 verse 8 to 10. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 40 verse 8 to 10. Napakaganda na sinabi po ni Haring David, I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Na nandoon ang kagalakan po ni Haring David na talagang sumunod sa mga kalooban ng Diyos at ang mga utos ng Diyos ang nasa puso niya. Kaya dapat na makita dito yung mga utos ng Diyos, hindi yung galit, hindi yung inggit. Tama po ba? So ang problema kasi minsan, mayroon pong sakit ang mga Kristiyano eh. Alam niyo ba ang 4 na sakit ng Kristiyano? Appendicitis, murmuritis, temporitis, and then tamaritis. Yun, ang mahirap na sakit ng Kristiyano. Yung tamaritis, yung tinatamad sumamba, tinatamad magbasa ng Bible, yun po mga tamaritis. Diba? And then mga appendicitis, meron po mga appendicitis din eh. Yung mga na-offend sa preaching, yung po yun. So mga kapatid, mga minamahal, sa buhay po ni Haring David, sinabi po dito, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. Verse 9, I have preached righteousness in the great congregation.
Tingnan niyo po. Nangaral din si Haring David. Di ba? I have preached righteousness in the great congregations. Lo, I have not refrained my lips. Hindi niya pinigilan ang kanyang labi, ang kanyang bibig sa pangangaral. O Lord, Thou knowest. Verse 10. I have not hid Thy righteousness within my heart. Nasa buhay po ni Haring David, dumadaan na siya ng kahirapan, dumadaan na siya ng kalungkutan, pero nandun pa rin na siya ay nagpupurit, nagpapasalamat, ipinapangaral yung katuwiran ng Diyos. At kaya nga po kung babalikan po natin, yung Psalms 116 verse 5, gracious is the Lord, diba? And merciful. So ipinapangaral ni Haring David na ang ating Diyos ay mapagbiyaya, ang ating Diyos ay maawain. Amen? Mahabagin, merciful. So mga kapatid, mga minamahal, nandoon ang kanyang pagpapakumbaba. Ipinapangaral ang katuwiran ng Diyos. Kaya, sabi po dito sa verse 10, I have not hid Thy righteousness within my heart. I have declared Thy faithfulness. Aking ipinahayag ang iyong katapatan at ang iyong pagliligtas, Thy salvation, ang iyong kaligtasan. Kaya mga kapatid, sana yung lahat ng member ng choir na umawit ng We Preach Christ, sana lang naman lang na talagang ibinabahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung si Haring David ay nangaral din ng kaligtasan, ito din po ang nais ng Diyos sa atin. Ipangaral, ibahagi ang kaligtasan. Ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ay duty nating lahat. Ito po ay utos ng Diyos sa ating lahat. So yun po mga kapatid, mga minamahal. And then sabi pa po ng Titus, so ipinangaral po ni Haring David na ang kaligtasan ay hindi talaga sa ating gawa. Ito ay biyaya ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at habag ng Diyos. Kaya sabi ng Titus chapter 3 verse 5, not of works of righteousness, ang sabi po ng Bible. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regenerations and renewing of the Holy Ghost. So ganun din ang pinangaral ni Haring David. Diba? Doon sa Psalms 116 verse 5, tingnan niyo po ang inyong pong Bible. Balikan natin. Psalms 116 verse 5. Gracious is the Lord and righteous, yet our God is merciful. So tayo ay naligtas hindi dahil sa ating gawa, dahil sa biyaya at habag, awa ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ibaba natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Tayo po ay magpakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay may papakita lamang sa pamamagitan po ng pagiging submissive or masunurin, obedient sa Diyos. So ito po ay talagang hinihingi sa atin. Opo, we are not under the law. We are not under the law. But it doesn't mean na hindi tayo susunod sa mga utos ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nun na we are under the grace of God. Hindi ibig sabihin ipababayaan na natin ang pagsamba. Hindi ibig sabihin ipababayaan na natin ang mga utos ng Diyos ni Kristo. Na dahil tayo under the grace of God. No. Sapagkat sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 5 verse 1, tinan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians. Be therefore followers of God. Diba? Followers of God as dear children, na gaya ng minamahal na mga anak. Tayo po'y mga minamahal na mga anak. So mga kapatid, hindi porket sinabi na we are not under the law, we are under the grace of God, hindi po ibig sabihin nun ay hindi na natin susundin ang mga utos ng Diyos. Okay lang. Ganun ba? Okay lang na hindi sumamba? Okay lang na hindi umawit? Ganun ba yun? Okay lang na hindi magbasa ng Bible, mag-aral ng Bible? Okay lang na hindi manalangin? Ganun ba yun? No.
So hinihingi sa atin, be therefore followers of God as dear children. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So mga kapatid, mga minamahal, hindi po inalis ng Diyos ang kanyang mga utos kahit tayo under the grace of God. Nandyan pa rin ang kanyang mga utos sapagkat yun ang susi upang tayo ay pagpalain. Yun ang susi upang tayo maingatan sa mga maling doktrina. Yun ang susi upang magkaroon ng kapayapaan. Yun ang susi upang magkaroon ng kasaganaan. Yung mga utos ng Diyos. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, mga minamahal, the humbleness of King David. Last, Psalms 116 verses 3 and 4. Balikan po natin, last na po ito. Psalms 116 verse 3 and 4. Nandiyan na ba kayo? Say amen. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Verse 4. Then called I upon the name of the Lord, O Lord, I beseech thee, deliver my soul. The hardship, yung kanyang kahirapan. Si Haring David, dumanas po ng kahirapan. Si Haring David, talagang siya ay talagang ang kanyang buhay ay nalagay sa panganib. Yun ang buhay ni Haring David. Nalagay ang kanyang buhay sa panganib na maraming umuusik sa kanya. Yun po ang katotohanan. Sapagkat siya'y hari ng bansang Israel, marami siyang kaaway. Sapagkat siya'y hari ng bansang Israel, may naiinggit sa kanya. Amen po ba? So may mga tao na umuusik sa kanya. Pero ganun pa man si Haring David, kahit siya ay nasa kahirapan, na makikita po natin, siya ay tumatawag lagi sa Diyos. I call upon the name of the Lord. He called upon the name of the Lord. Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay dumating sa kahirapan, na tayo ay nasa panganib, lagi tayong tumawag sa ating Diyos. We need to call in the name or on the name of the Lord. Kailangan natin laging tumawag sa pangalan ng Panginoon. Huwag natin kalimutan ang pangalan ng Panginoon. So mga kapatid, and then makikita po natin dito sa kanyang kahirapan, he comply. Nasabi po ng Psalms 116 verse 16. Psalms 116 verse 16. O Lord, truly I am thy servant. Truly I am thy servant. So, ipinapakita po diyan na kahit siya nasa kahirapan, na kahit siya nasa panganib, siya ay talagang sumusunod pa rin sa mga utos ng Diyos. Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, ang pagsunod ay hindi sa oras lamang ng kasaganaan. Yun po yun. Na maganda ang pakiramdam mo ngayon, susunod ka. Tapos kapag masama na, hindi ka na susunod, ganun ba yun? Hindi po ganun. Ang pagsunod, anuman ang ating kalagayan sa ating pong buhay, susunod tayo. Sunod lang tayo sa kanyang kalooban. May pinagdadaanan ka, may problema ka, still, sumunod ka pa rin sa kanya. Sunod lang. So yun po ang sinasabi niya, truly I am thy servant. And then he called, he complied, and then verse 12, ang sabi po dito sa verse 12, balikan na natin ang ating talata. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sa kanya pong kahirapan, he counts the blessings or the benefits of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, kung tayo ay nasa kahirapan, huwag nating bibilangin yung ating kahirapan. Huwag nating bibilangin ang ating mga problema. Huwag nating bibilangin ang mga taong galit sa atin. Amen? Ang bilangin natin ay yung biyaya, ang benefits or blessing ng Panginoon. Amen. So sabi dito, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ang binilang ni Haring David ay yung mga biyaya na galing sa Diyos.
Ang problema ng isang tao, ng isang Kristiyano, bakit hindi siya makapagpatuloy, bakit lagi siya nakasimangot, bakit lagi siya galit, sapagkat ang tinitingnan niya ay ang kanyang kahirapan, ang kanyang kalungkutan, mga taong galit sa kanya. Pero sa buhay po ni Haring David, he counts the blessings or benefits, not his pain. Dumana siya diyan ng pain. Binanggit po yan dito sa mga talata, sa verse, saan ba yung verse 8? Yung pain. Verse 3. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. I found trouble and sorrow. Hindi po niya yung binilang yung kanyang pain. Hindi niya binilang yung kanyang problem. Hindi niya binilang, sabi ng verse 8. Sabi po sa verse 8, For thou hast delivered my soul from death. Na si Haring David ay iningatan, iniligtas ng Diyos sa kamatayan mula doon sa kanyang mga kaaway. Pero hindi na niya tiningnan, hindi na niya binilang pa kung ilan ang mga taong nagalit sa kanya, kung ilan ang mga taong nagtangka sa kanyang buhay. So mga kapatid, he count not his pain, problem, and persecutor. Sapagkat kung ito ang ating titingnan, it will bring us down. Kung yan ang ating titingnan, it will bring us down. Yan ang magpapabagsak sa atin. Yan ang kahadlang sa atin upang hindi tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod. Mga kapatid, mga minamahal sa totoo lang, minsan talagang inaamin ko sa Panginoon, sinasabi ko, Panginoon, nahihirapan na ako. Pero ako nagpapasalamat, binibigyan niya ako ng lakas. At lagi ko sumasabi sa aking isipan, yung preaching ni Pastor Tan. Pastor Jazz, maaaring ngayon, kukunti pa ito, nag-i-enjoy ka pa. Pero kapag dumami yan, sakit na ng ulo mo yan. Yun po ang sinabi ni Pastor Tan dati nung tayo po'y magpa-organize. Tama nga naman. Nung kakunti pa, parang chill-chill lang, relax lang. Pero pag dami ng member, pag dami ng iisipin, di ba? Yun po yun. Ang dami talagang iisipin. At ang dami mong mga tuturuan. Pero ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat. Tayo po ay tumayo. To God be the glory. Tayo po lahat ay magpapakit. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos sa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong banal na salita na nakayo. Dalangin ko po na ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo po kaming samahan at gabayan sa paglilingkod sa iyo. At dalangin ko rin po aming Diyos, na kayo po ay patuloy na lumikha sa amin ng mapagmahal na puso, mapagpasalamat na puso, at malinis na puso. Sana ang mga kapatiran ay lagi ding manalangin na pakalinisin lagi ang puso ng bawat isa. Salamat po aming Diyos. Nawa sa aming pong puso, kayo po ang siya laging maghari, ang inyong pong dakilang pag-ibig ang siya maghari. Salamat po na tumigil na rin po ang malakas na ulan. At sa umagang ito, aming po dinadalangin ang mga kapatiran po namin sa tundo na nasunugan po ng bahay. Umaasa po kami nananampalataya, hindi mo po sila pababayaan, na patuloy mo pong igagawad sa kanila ang inyong tulong. Salamat po aming Diyos na kayo po ay lagi nandyan, iniingatan mo po kami. At sa umagang ito, amin din po dinadalangin sa inyo. Igawad mo po kawa at kahabagan ang bansang Israel. Igawad mo po sa kanila ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel. At dalangin din po namin sa umagang ito ang inyo pong gawain doon po sa Mulanay, Quezon. Patuloy mo po tulungan, samahan si Pastor Melchor sa kanya pong pagpapastor po doon. Tunay na mahirap po ang magpastor. May mga pagsubok, problema na kinakaharap, problema ng member ay talagang iniisip po ng mga kapastoran. Samahan mo po siya at gabayan sa kanyang pong pagpapastor po doon sa kanyang pong paglilingkod. Pagpalain mo po siya, ang kanyang asawa at mga anak at ang mga kapatiran po doon.
spiritually, physically, financially. At dalangin ko rin po sa umagang ito, si Pastor Sosa na nasa Amerika, patuloy mo pong patnubayan, gamitin na maging daluyan ng pagpapala sa mga kapatiran na kanya pong mapupuntahan po doon. Dalangin ko rin po, pagpalain mo po ang mga kapatiran dito sa mataas na kahoy. Nawa patuloy mo pong gabayan ng bawat isa, pagharian, pamunahan, sa bawat desisyon na gagawin. At dalangin ko po, Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Igawan mo pong patuloy sa bayang ito na mataas na kahoy, ang kapayapaan, at sa buong bansa ang kapayapaan, na magkaroon po lagi ng matahimik na eleksyon o halalan. At dalangin ko na mga politician, dalangin ko na sila po ay magkatulungan at magkaisa sa pagpapaunlad at pagpapalawak ng pagpapairal ng kapayapaan sa bansang ito. Maraming salamat po, Ama. Aking binabalik sa iyo lahat ng papurit pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.